Sa tong disaster. Kaya mahalagang 72 hours. Golden time para sa atin. Pag hindi tayo kumilos sa loob ng panahon na yon, hindi lang buhay ng tao, pati na rin mga ari-arian, lalawak ang pinsalang may dudulot ito. Kaya pakiusap. Ngayon pa lang, kumilos na tayong lahat. Tapos ang meeting na to. Ay, naku, salamat talaga. Halika na. Director ng Fire Department, kakausapin kita sandali. Ay, na. Nakikita sa kanya. Alam kong ginagawa niyong lahat. At alam ko kung gaano kaimportante ang Fire Department sa ganitong mga pagkakataon. Pagbubutihan pa namin ang lahat. Tungkol sa pag-aasikaso niyo sa disaster na to. Mga tao muna ang siyang iligtas niyo. At magbigay kayo ng tubig sa kanila. Yun ang unahin niyo bago ang mga sunog. Ha? Pero kadalasan ang sunog ang pinapauna nila. Hindi kasi maganda ang sinasabi ng publiko. Ang inuuna niyo raw kasing inaapol ang sunog sa ngayon ay ang bahay ng mga mayayaman. Hindi yun totoo. Sa katunayan nga, kahit wala kaming mga tamang gamit, inililigtas namin silang lahat. Sinisiraan lang kami ng mga yon. Oo, alam ko yun. Ganon din daw sa Yongguang District. Masikip daw ang daan kaya hindi kayo makapag-rescue agad doon. Ganun pa man, ang opinyon ng publiko, hindi yun nakakatulong sa atin. Anong dapat namin gawin? Magligtas kayo ng tao. Ang magligtas ng tao ang dapat yung gawin. Sige po, kung yun po ang pinag-uutos nyo, kahit anong hirap ang harapin namin, sisikapin namin gawin ang lahat ng pinaggagawa nyo. Salamat. Pakiusap. Unahin mong asikasuin ang Yongguang District. Mga kalugar ko nandun. Yes, sir. Wala ba tayong paraan para makontak si Chief Kang ng Mere Hospital? Wala silang mga satellite radio doon at hindi pa normal ang sitwasyon ngayon. Nakakabahala. Nag-aalala tuloy ako. Oo nga, anong nangyari doon? Minister. Ano po yun? Mr. Minister. Opo, Mr. Minister. Sa ngayon, yung pinag-uutos nyo, hawak na natin ang Lemecon Factory sa China. Nagwi-withdrawn tayo sa India at Australia. Isa pa, ang construction materials ay binabayaran natin ng Tama, cash. importante ang monopoly. Gawin yung research ngayon din. Tawagin yung redevelopment project team. Okay po, sir. Sige. Soul, itatayo kitang muli. Ako si James Gu. Nagising na ba siya? Doktor. Apo, kanina nakaramdam siya ng sakit kaya binigyan ko siya ng painkiller. Kaya yan, nakatulog siya. Nung tinignan ko yung x-ray niya, wala naman siyang bali. Kaya nilagyan ko na lang ng bandage yung sugat niya. Salamat naman at wala siyang bali. Pasensya ka na sa akin. Masyado lang ako maramdamin ngayon. Wala po yun. Nagulat lang po talaga ako sa inyo. Hindi lang po ako sanay na makitang ganun kayo eh. Paano naman ako magiging katulad ng dati? Ngayon pa lang tayo nakaranas ng ganito. Oo nga po. Ako rin, ngayon lang nakaranas ng ganito eh. Kailangan mo nang makita ang mama at papa mo. Doktor, umihi naman ang maayos yung pasyente at sugat naman niya, wala po ako sa busan. Dahil tumaas ng blood pressure, itigil mo ng norepinephrine at nag-improve ng volume status. IO negative kasi siya at bilin ko alisin na yan pag nag-improve, hindi ba? At saka ka matulog. Yung gamot kasi, hindi pa gaanong... Tulog ka ng tulog, gawin mong trabaho mo. Nakakahiya, hindi ka makapagpaliwanag sa isang intern na tulad ko. Ay, nako. Yan lang bang kaya mo? Doktor! Bakit? Idadahilan mo ba sa akin na matagal lang natapos ang policy na yon? Hoy, kahit hindi mo alam, dapat lang na may ibang taong nakakaalam nun. Doktor, alam mo ba na dapat hindi ka ganyan sa akin? Gaano mo na ba ako katagal kilala at kailangan pahirapan mo ako? Ayaw mo na akong palisin dito. Tapos, sasabihin mo sa akin, huwag ako matulog? Anong gusto mo palabasin, ha?
Isa pa, yung ano, ayaw mo kong pakainin at patulugin. Ay, naiinis na talaga ako. Walang hiya ka talaga eh. Hoy, sandali! Hoy! Hoy, Daphne! Tigil! Daphne, saan ka pupunta? Hoy! Teka, sandali lang. Huwag ka naman ganyan sa akin. Nag-aalala ako na baka hindi ka pa kumakain. Hinihintay kita para yayain mo lang ako. Oh. Mm. Oh. Hindi ako makapagbasa ng libro kasi naman masyado akong busy ngayon. Pero alam mo ba, kahit insulted mo pa ako, hindi ako mahihiya. Bakit? Wala akong ginagawa kundi mag-aral lang. Bakit ayaw mo pang kunin to? Ayaw mo, ubusin ko na lang to mamaya. Sige na nga. May okasyon ba? Jelly at coffee to eh. May isang sitwasyon kasi ako. Kasi yung intern na si David parang magaling pumili ng babae. Sinusubukan niya kasi magparamdam sa akin kanina sa pamamagitan niyang jelly na yan. O ayaw mo ba? Di itatapon ko na lang. Ako na lang nga ang kakain mag-isa. Hindi, okay lang to. Kumain na tayo. Kung gano'n nagpaparamdam sa'yo yung intern kanina. Huwag mo na nga intindihin yun. Ang totoo, wala naman siyang kasalanan eh. Kinilig pa nga ako eh. Okay ka lang ba? Ang totoo niyan kasi, sanay na ako sa mga taong ganun. Doon nga sa amin, sa Busan, ang daming binibigay sa akin ng mga lalaki. Doc! Manager, 2 generators bang ginagamit natin ngayon? Ganun na nga, tama ka. Mga ilang taon na kasi nagkaroon ng malaking blackout. Maraming ospital ang nademanda kasi tumigil ang dialysis machines nila. Sabi ko nga, hindi dapat mangyari sa atin yun. Kaya nag-request ako na magkaroon tayo ng generators. I-check mo nga ang takbo nito. Opo. Ikaw, i-check mo nga. Kadalasan ako nag-check mo. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari dyan? Teka lang nga. Hindi naman dito isang leakage. Hindi naman po ganun. Tutunog kasing alarm pag may leak. Oo, alam ko yon. Ano ka ba? Hanggang kailan na lang tatagal yan? Ay, dapat kasi na-charge na to noon pa. Sinabi kasi ni Director magbawas ng budget. Ay, paano na to? Ibig sabihin ba, hindi tayo tatagal ng 2 araw? Oo, at wala akong kinalaman pag nangyari yun. Malinaw na sinabi kong kailangan sumunod tayo sa pinag-uutos ng Parating na ang batas. tulong mula sa gobyerno. Pero kailangan maganda sa paglilipat, Chief Kang. May malaking posibilidad na magsara ang ospital. Kulang na natitirang gas, ha? Kami na lang sa buong Sol ang nagbebenta ng gas dito, ha? Okay? Kaya kayo, kailangan niyong umalis sa Sol. Para naman hindi kayo mamatay sa gutom dito, tama? Ngayon, $10 sa 1 litro. Sige, 2 container sa akin. Dalawang container na 20 liters ang isa. Pali 400 lahat yan. Okay. Etong balik ko. Sir, kailangan ko po ng krudo ngayon. Kailangan ko maglipat ng pasyente sa ospital. Mga baby po yun. Kapapanganak pa lang. Ano? O ikaw kung gusto mo, pumila ka. Emergency talaga to. Kung hindi sila malilipat, mamamatay ang magina ko. Alam kong kailangan mo. Pumila ka na doon! Sino ba dito hindi nangangailangan tulad mo? Tama tayo nangangailangan ng gas eh. Pasensya na. Emergency lang talaga. Kulit mo Pasingit na lang po. Yan. Anong akala mo sa sarili mo? Pasyente rin ang mama ko, no? Pasensya na po kayo. Makikiusap lang talaga ako sa inyo. Kulit mo talaga! Ano ka ba, ha? Nakikiusap na nga ako sa inyo, eh! Tama. Ano? Tumigil! Ano? Bitiwan niya! Bilang nga kami! Papayanin niyo ako! Huy! Tumigil kayo! Hanayin niyo kami! Sige! Ano ba? Hoy, gising.
100/80 ang BP. Ang pulse count, 110 hanggang 120. Yung hemovac drain at blood flow, normal naman hanggang ngayon. At ang ihi niya, maayos naman ang labas. Marami ang lalabas na tubig sa kanya, kaya dapat kasing dami ng lumalabas ang dami ng IV na pumapasok sa kanya. Magpahinga ka na. Mukhang napagod ka matapos ang ginawa mong pagtakas. Kailangan pa bang sabihin yun? Hindi ba ikaw naman ang nahihirapan, ha, Dok? Kaya ko naman yung Alis ayusin dito. na! Pag nagka-problema, tatawagin mo na naman ako. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Sige na. Labas Tulungan na. nyo nga yun. Kawawa naman yung bata. Sige. Ikaw naman talaga nahihirapan, di ba? Tayong pang sinasabi. Ayan, buti nga. Siya yung kaibigan niya? Yung kasama sa damage control? Oo. O operahan ulit? Sa susunod na araw? Oo. Sa tingin ko, ayos na ang kondisyon niya pagkatapos nun. Dr. Lee, isipin mo na lang na maswerte tayo hanggang ngayon. Kasi simula ngayon, huwag ka nang magdadala o humawak man lang ng mga emergency patients. Huh? Anong ibig mong sabihin dun? Mukhang hindi na magtatagal ng 2 araw ang supply ng kuryente. Kung hindi gagana ang respirator, baka... Ha? Sabi nila sa akin tatagal ang generator ng 2 araw. Pero hindi pala tama ang nakasulat sa dokumento. Kung tama lang sana yun, malalampasan natin lahat ng to. Lahat ng paghihirap natin na iligtas sila mapupunta sa wala. Kung ganun, isasara na ba natin ang ospital? Ang mga emergency patients na nandito ay yung mga hindi makahinga at makalakad mag-isa. Pinapagawa na nila ako ng transfer plan. Isang transfer plan? Wala naman tayong telepono at internet. Paano tayo kokontak sa ibang lugar? Anong gagamitin natin para ilipat sila? Helicopter? Isa-isa silang lahat? Paano natin ililipat ang 2 hanggang 300 pasyente at saang ospital natin sila dadalhin? Tatanggapin ba nilang mga yun? Kung dito sa ospital natin ganito, sa ibang ospital ng Seoul, hindi kaya ganito rin? Yung mga tumutulong, sa shopping carts na nila dinadala rito ang mga pasyente kasi wala Kung nang... ganun, anong gagawin natin? Hindi pwede yan, hindi pwede yon. Ipunin na lang natin lahat ng patay at gumawa ng mass funeral? Mas mabuti ba yon? Naisip mo na ba kung ano mangyayari? Pag nawala ng kuryente dito sa ospital? Oh, paano mo nalaman to? Parang magaling ka dito, ah. Teka, sandali. Tsak tatalunin kita. O sige, tira na. Uy, mabait ka pala sa bata, ah. Sa katulad mong walang manners, pwede palang maging compassionate sa mga batang tulad niya. Wala akong pagkakataon kanina kaya hindi ako nakapagsalita. Pero kahit na alam kong may nararamdaman ka para sa akin, yung jelly at coffee na lang ang tatanggapin ko. Hindi pati puso mo. Ha? Dahil magaling at sikat na doktor ang papa mo, mayaman na mayaman siguro kayo, no? Yun nga lang, dali-dali mong pinirmahan yung guarantee para sa iba. Isang surgery yun na kahit ang director hindi sang-ayon. Mabait ka naman pala eh. Wala lang itsura. Ay, nako. Kung may Nobel Prize para sa pakialamera, panalo ka na. Kailan lang nile-lecturean mo ako tapos ngayon binobola mo ako. Pwede ba? Alam mo, sasabihin ko kung ano ang gusto ko. Huwag kang magmatigas, ha? Hindi ka pa pwede makipag-usap ng hindi nananakit? Nananakit? Ano bang ginawa ko? Ito madaliri ko ang nanakit sa'yo, ha? Ay, pasensya ka na. Mr. Nelson, oh! Ano nangyari? Okay ka lang ba? Anong nangyari sa inyo? Anong nangyari sa'yo? At bakit ka nagkaganyan? Kasi halos wala nang mabilhan ng gas kundi yung manual na pinapump nila. Manual na pinapump? Marami kasi sa kanila nag-collapse. Pero kahit na yun maayos pa, wala naman silang kuryente at hindi nila mapump yung gas. Kahit gusto kong kumuha ng krudo pero imposible naman. Anong gagawin ko? Ang kambal ko at ang asawa ko. Nakarating kami rito kahit nahirapan kami. Kawawa na yung asawa ko. Hindi nakakahigop ng seaweed soup. Magpakatatag ka. Huwag kang susuko, kakayanin mo yan. May isa pa tayong problema. Malapit nang maubos ang power sa generator. Hindi namin inaasahan yon.
Nakasalalay sa'yo ang kaligtasan nila. Kaya magpakatatag ka. Oo, sige. Naintindihan ko. Kahit na ikamatay ko pang gagawin ko. Kukunin ko ang gas ng mga inabando ng kotse kahit nakawin ko pa yon. Tapos ka na ba? Okay ka lang ba? Kasi baka sumakit yan eh. Ako ang ama nila at asawa ni Melly. At ako lang ang inaasahan nila. Magpapakatatag ako kahit ano gagawin ko. Ang pakiusap ko lang, alagaan niyong mabuti ang mag-ina ko. Oo, sige. Sa inyong lahat, pakiusap, tulungan niyo sana ako makahanap ng krudo. Para makalis na tayo rito. Kailangan kasi ng krudo para sa ferry. Kung ako lang, hindi ko makakaya yun mag-isa. Ha? Ano kailangan niya? Aba, Kaya nakikiusap ako sa inyo. Sana samahan niyo ako maghanap ng krudo. Excuse me, posible ba talaga makaalis dito gamit ang ferry? Pwede ba doon ng mga pasyente? Pwede pag may krudo na tayo. Sasama ako sa'yo! sama tayo. Sige, sama rin kami. Sige, kami! Sige, sama kami! Salamat! Tayo na, maghanap na tayo. Tayo na! Tayo na! Unahin natin yung mga abandonadong kotse sa labas. Tama, may konti kong ano dyan. Bigani ko. Ganun ba? Pagkain pa ba to? Wala naman silang iba maluluto kasi pati yung gas pinatay nila, di ba? Hindi baling na nga lang tayo. Pero yung mga pasyente, ganito rin ang kinakain. Isang subo lang, ubus na to. Paano ka naman magkakalakas nito? Ano na kaya yung bagong panganak? Kahit seaweed soup sana, makahigop siya. Para nga magkagatas siya, kailangan niyang makahigop ng mainit na sabaw. Ni wala ngang incubator dito. Posibleng wala ring infant's milk dito sa ospital na to. Paano yung kambal? Mamamatay sila sa gutom. Mrs. Uminom muna kayo kahit tubig lang. Anong ginagawa mo dito? Kahit papaano, mapakain ko man lang siya ng seaweed soup. Saan mo naman kinuha yan? Galing yan sa bahay ko. Totoo yun. Yan na nga lang ang natitira eh. Oh, David, galing ka ba rito? Oo. Yung lalagyan, iiwan ko muna. Babalikan ko na lang. Nakita ko to sa storage room kanina. Naisip kong pwedeng gamitin diaper ng kambal. Bakit ka naman umiiyak ng ganyan? Mamumula lang ang ilong mo pag ganyan ka. Problema pa natin yan. Nagpapasalamat lang ako sa inyo. Dahil sa lugar na walang-wala tulad nito. Kahit alam kong mahirap humanap ng malinis na tubig at makakain. Hindi ko mapigilang mag-isip kung may karapatan ba akong kumain nito. Nahihiya tuloy ako sa pinapakita niyong kabaitan. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti sa inyo. Tama na, huwag ka mag-alala. Alagaan mo lang mabuti ang kambal mo. Sige, kumain ka pa. Sige na. Mama, mas mabuti ngang natutulog ka ng ganyan. At hindi nakikita ngayon ang nangyari sa Seoul, ang nangyari sa Han River at iba pang mga lugar dito. Mabuti na nga lang, pati yung pagkain ko kanina hindi mo nakita. Siguro maaawa ka. Mama, sana purihin mo ako sa ginagawa ko ngayon. Para lumakas naman ako. At hindi ako magsisi. O sige. Maayos naman si Harold ngayon. Nagdala siya ng mga naligtas kanina dito. Wala nga lang siyang sinabi. Pero okay naman siya.
Oh. Wala ka bang tiwala sa akin kaya ka nandito, ha? Pinalitan mo na pala yung Ivy. Hindi na pala ako kailangan dito eh. Hindi naman ako mamas boy. Kaya lang hindi ko alam kung bakit namimiss ko na si mama ng husto. O nga pala, nalito ako kasi hindi mo sinabing inilipat mo siya ng kwarto. Yung mga pasyente kasi, pag medyo magaling na sila, umaalis na sila dito sa ospital. Kaya kung saan may bakante, ililipat ko siya. Talaga? Pag nagising ang mama ko, ililibre kita sa kahit ano pang gustuhin mo. Wala namang kuryente. Bakit ginagamit mo pa yan? Nasa first floor ang bahay mo, di ba? Hey Harold, tumingin ka mabuti ha. Ano ka ba? Sigurado wala na sila dyan. Baka nga pumunta na sila sa kamag-anak niya. Nag-away kasi kami. Isinama niya na sigurong anak ko sa kamag-anak niya. Mabuti kung ganun. Hindi ka na mag-aalala ng gusto. Oo nga, sana hindi sila napahamak. Harold Lee, akin na yung flashlight. Grabe naging away namin. Kahit ano pang paliwanag, magiging katwiran lang yun. Pero sana mabuhay ka. At sana mapatawad mo ako. Anong ginagawa mo, Doktora? Dr. Han. Bakit hawak-hawak mo ang kamay niya? Ang platelet count. Ang pasyenteng hawak-hawak mo ang kamay, maaaring hindi na siya magtagal pa. Ayon dito sa chart niya. Ihanda mo na ang sarili mo. Ha? Malapit nang mawala ng kuryente. Mauubos na ang mga gamot pati na ang dugo. Kahit na yung magagaling sa disaster relief, 3 araw bago sila makapagdala ng supplies. Sa tingin mo, tatagal pa ba siya bago dumating yun? Nawala ng pangangatwiran mo dahil kaibigan mo siya. At nagpadala ka kay Dr. Harvey Lee dahil sa ipinakita niya. Mamamatay rin ang pasyenteng yan. At lalong mahihirapan ang ospital na to dahil sa ginawa niya. Kaya ang mabuti pa, maging magaling na doktor ka. At huwag kang maging emosyonal. Kumusta siya? Nakita niyo naman, Dok, di pa nga ako natutulog kasi binabantayan ko siya. Ito nga, ang ginawa ko, binantayan ko siya mabuti at hindi ko siya pinabayaan kasi yun ang dapat kong gawin bilang isang doktor. Kaya... Bumuti ba siya? Anong ginawa mo at bumaba ng ganito ang platelet niya?
Paano nangyari yun? Ay, ano to? Bakit nga bumaba ng ganito? Kumuha ka ng blood platelet IV sa baba. Ngayon na! Sige, oo. Yung chart! Opo, sige po. Nadine ko, okay na ang taong nagligtas sa'yo. Huwag kang mag-alala, gagamutin namin siya. Hindi siya mamamatay. Kaya huwag ka nang umiyak dyan, ha? Dr. Ann, mabuti pa ilabas mo muna siya at maglaro kayo doon. Ako na muna dito sa emergency room. Pero bakit ako? Halika na. Doon tayo sa labas. Teka, ano ibig sabihin nito? Ano ba yun? Tignan mo nga ang platelet count niya. Masyado nang mababa, hindi mo ba nakita? Anong malay ko? Si Dr. Han ang tumingin yan kanina at wala naman siya sinabi. Kaya bakit ako sinisisi mo? Si Dr. Ann ang tumingin nito? Yun bang sinabi mo? Sana naman gumawa ka ng ibang dahilan para maniwala ako sa'yo. Tignan mong mabuti to para alam mong sinasabi ko. Ha? Ang platelets niya. Iyan na ba lahat yun? Oo. Magkakasya kaya to? Ganun pa man, gagamitin to ng doktoran sa pasyente na nasa ICU. Okay, doon sa ICU. Bigyan mo kami ng platelets. Kailangan kasi ng pasyente ngayon din. Kakukuha lang lahat ni Dr. Mauricio, kaya wala na. Gagamitin daw yun ni Dr. Han. Si Dr. Han daw? Wala na ba talaga? Ubus na. Kung anong meron dyan, kinuha niyang lahat. Kailangan din namin noon. Ihingi mo kami kahit konti. Para kaninong pasyente raw yun? Sinasabi ba sa records kung sino? Nasa accounting room siya ngayon. Accounting room? Bigla na lang bumaba yung platelets niya eh. Pero mga ilang oras pa lang naman, stable pa talaga siya. At hindi kanya kasama ang platelets niya. Pasensya na. Nakakapagtaka talaga siya. May problema ba? Nasaan ang platelets? Pwede bang ibigay mo sa akin? Bakit? Kailangan pa bang tanungin? Lahat tayo gustong magligtas ng mga pasyente. Mamamatay naman ang pasyente mo. At yung sa akin, malaki na ang recovery niya. Minsan sa buhay natin, kailangan natin gumawa ng mahirap na desisyon, lalo na kung kulang ang resources. Ano? Nasagot na ba kita? Dr. Han, ang dalawang pasyenteng sinasabi mo pareho kong ginagamot. At ako ang hindi sumuko sa kanila, pero bakit ikaw ang kailangan magdesisyon? Ano ngayon? Hatiin mo sa kanilang dalawa yon. Ganun dapat ang ginagawa mo. Dahil ba ikaw ang nag-opera sa kanila, may karapatan ka na? Dr. Lee, ito ang oras para magdesisyon. Ito ang oras para magdesisyon kung sinong pipiliin mo sa kanila. Sa ginagawa mo, papatay mo silang dalawa. Alam mo yon? Ang Diyos lang ang may karapatang mamili nun, hindi tayong mga doktor. Ang Diyos? Simple lang naman ang calculation. Walang piraso lang lahat ng natitirang platelets. Kaya dapat ibigay yon sa taong may pag-asang mabuhay. Kahit elementary, kaya ang ganong calculation. Anong kinalaman ng math sa buhay ng mga taong yun? Ang platelets, para yun sa pasyente sa isolation room. Pero Director Kang, Dr. Han, bitiwan mo na siya. May mga taong nakakakita sa ginagawa mo. Dr. Harvey, tumigil ka na. Wala tayong magagawa. Director Kang, nakita mo rin siya. Mas bata siya at madali siyang makaka-recover. Hindi pa natin nasusubukan, susuko na tayo. Hindi pa tayo sumusuko. Gusto lang nating maligtas kahit isang pasyente. Huminahon lang tayo. Lahat ng sinabi ni Dr. Han ay tama simula pa lang. Kahit nasa bingit na ng kamatayan ng pasyenteng si Michael Jung, mabilis pa rin ang rate ng recovery niya. Pero para ibigay lahat ng platelets sa pasyenteng yun kahit hindi mo man lang tinanong ang sitwasyon niya,
Nakakapagtaka. Dahil ba isang VIP ang pasyenteng yun? Harvey Lee! Kung sasabihin mo sa akin na hindi totoo yun, yun ang paniniwalaan ko. Mali ka. Harvey, mag-isip kang mabuti. Sinong mas may pag-asang mabuhay? Kung naibigay lahat ng platelets kay Michael lang, manganganib din ang buhay ng isa. Wala nang blood platelets, di ba? Kung ganon, tama lang na i-give up mo na siya. Simula ngayon, huwag niyo na siyang bibigyan ng gamot o tulungan pa. Ito ang tama at kailangan mag-focus tayo dito. At pabayaan siyang mamatay. Sa lugar na walang kuryente at gamot na magamit, ikaw lang ang nakalampas dito. At huwag mong kalimutan, pumayag kang sundin ang patakaran ng ospital kaya ka nandito. Kaya kung ipagpapatuloy mo to, wala akong magagawa kundi i-report ka. Parehong pasyente naman sila ni Dr. Lee, di ba? Tama naman ang sinabi ni Dr. Han. Ganon din yung kay Dr. Lee. Tawagin niyo silang lahat sa emergency room. Para sa kaalaman ng lahat, ubos na ang blood supply ng ospital. Hindi natin makontak ang blood bank. At wala silang paraan para malaman nila yon. Kaya lang, may naisip akong magandang solusyon para doon. Ang aking Mr. Motorbike. Gusto mo bang gamitin namin yan at pumunta ron? Ang galing mo, Dr. Yu, at matalino pa. Kaya nga gusto kita eh. May tiwala ako sa'yo, Doc. Ako nga sana ang pupunta. Kaya lang marami akong pasyente. Sabi ko na nga ba eh. Magkakagulo sila dito pag wala ako. Sabi nila wala raw kuryente sa labas kaya nakakatakot at madilim. Ano ba? Nasa dilim din ngayon ang buhay ng mga pasyente. Oo nga pala, ikaw. Nagde-deliver ka ng pizza dati. Ikaw na ang pumunta. May night blindness ako. Kaya hindi ako pwede magmotor sa dilim. Hoy, David. Ikaw na lang ang pag-asa. Pero kotse lang ang minamaneho ko. Sige na, pareho lang naman Ano yun. pareho lang yun? Oo nga pala, sports car yun. Ito pala, karerista ng motor to. Ano? Ano ba sinasabi mo? Ang totoo, wala naman kasi akong lisensya. Isa pa baka hindi ko kaya kasi malaki ang bike mo. Kahit kaibigan ko si Michael. Pero natatakot kasi ako eh. Ano ba naman kayo? Ako! Ako na lang ang pupunta. Marunong ka bang magmotorsiklo? Pareho lang naman yun ng bisikleta, di ba? Alam mo ba kung nasa ng blood bank? Pwede ko naman gamitin ng phone para sa navigation. Oo nga pala. Hindi pwede yun. O sige. Ako ang pupunta. Ito lang ang hihilingin ko, Mauricio at ikaw, David. Huwag na kayong gagawa ng gulo dito. Hanggang hindi ako nakakabalik, huwag niyong pababayaang mamatay ang mga pasyente. Pag nangyari yun, kayong dalawang mamimili ng sarili niyong kabaong. Kahit gawa pa yun sa Wutong o Applewood, basta gawin niyo ang pinagbibilin ko. Para hindi kayo mailagay sa pipiliin niyo. At isa pa, lahat kayo rito, mag-donate kayo ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Sa ganung paraan, para sa isang doktor na tulad mong hindi pwedeng lumabas sa lugar na to kasi magkakagulo sila, pwede mong gawin yan?
problema mo, ha? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako, lalabanan ko! Matulong ko talaga yan! Bitiwan niyo ako! Gusto mo ba samahan kita? Delikado dun sa labas at walang tagabitbit ng dugong kukunin mo dun sa blood bank. Mas delikado para sa'yo. Bakit ba? Ano bang ginawa ko at ganyan ka? Teka, Daphne. O ano? Alam kong kaya mo. Napahiya nga sila sa'yo kanina eh. Yun. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Oh, bakit gising ka pa? Para saan to? Para sa protection mo. Yung mga tao sa subway, nabuhay sila dahil sa tunog nito. Kaya ikaw rin, proprotektahan ka nito. Pakiusap lang, gawin mo na to. Nakikiusap ako. Siguro binibigay niya yan para sa'yo, hindi kaya? Alam ko. Aalis ako at babalik ng ligtas. Daphne, patulugin mo na siya. Nadine ko, halika at matulog ka na ha, para lumaki ka kaagad. Matulog ka ng maaga para hindi ka matulad kay ate. Talaga lang oh. Narinig ko sa kanila. Ngayon ka na raw aalis. Mababa kasi ang platelet ng pasyente. Alam natin delikado sa kalsada. Wala na akong ibang magagawa. Ayokong mamatay ang pasyente ko nang wala man lang akong ginawa para sa kanya. Pero Harvey... Para sa atin to. Para sa ating lahat. Gusto ko lang walang mangyaring masama sa ating lahat kaya wag mo na akong pigilan pa. Bahala ka. Alam ko hindi ka naman mapipigilan. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo eh. Wag. Wag kang mag-alala para hindi mabigat ang loob mo. Kung hindi ako aalis, kukuha ako sa'yo ng gamot. Isuot mo to. Binili ko yan para iregalo sa'yo na nagtrabaho ko sa Hanggang Mire. Malamig sa daan. Pag ikaw ang sinipon, mahahawa lang sa'yo mga pasyente mo. Salamat. Pagpunta at balik mo sa blood bank, wag na wag kang titigil at bababa sa motorsiklo mo. Sa ngayon, mas delikado sa labas dahil sa nangyari sa mga tao. Alam ko yun. Babalik ako. Pasensya na po kayo Hindi na ako nakapagpaalam. Dito ko na siya pinatulog. Okay lang yon. Siya ba yung hindi nakakarinig? Opo, nag-iisa lang siya. Mahirap naman kung iiwan ko siya sa mga hindi niya kilala. Tama ang ginawa mo. Mas magiging komportable siya rito. Wala pala siyang unan. Sandali lang ha. Itong unan ko pwede niyang gamitin. Okay. Iba talaga pag isa ka ng ina, no? Ganun ba? Kanina nakita ko yung litrato ng anak mo. Kahit siguro nasa ligtas na lugar siya, nag-aalala ka pa rin. Nakakamangha ka talaga. Bakit nga ba nandito pa ako? Ha? Yung tiwala ko sa ibang tao. Yung tiwala kong may tutulong sa anak ko habang tumutulong ako sa iba, yun ang pinanghahawakan ko. Sandali, nasan ba ang anak niyo? Wala yon. Okay lang siya. Magpahinga ka, kailangan mo yon. Pwede kang matulog pag walang pasyente sa ER kasi yun ang protocol. Sige po. Paalam. Aalis na po ako.
alagaan niyo si Miguel. Pakiusap, patawarin niyo po ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. At iligtas niyo ang anak ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Pagpunta at balik mo sa blood bank, huwag kang titigil at bababa sa motorsiklo mo. Sa ngayon, mas delikado sa labas dahil sa nangyari sa mga tao. Bahay namin nasusunog! Oo, sige na! Kami makapasok. Oo, ilayo nyo nga siya dito! Doon muna kayo sa likod! Hindi po kayo pwede pumasok doon! Kayo mga malapit dito sa sunog! Papahamak lang kayo Doon lalo. muna kayo! Sige na! Hoy! Ikaw, wala bang makuhang tubig dito? Hindi kakayanin kumuha doon. Wala na akong tubig sa truck. Pati na rin ang fire extinguishers. Buisit! Yung aquarium sa intersection, wala bang tubig? Ilang balding tubig ang kailangan para mapatay ang sunog na yan? Bago tayo makahingi ng tulong, unahin muna ang mga sugatan, ha? Nasunog ang bahay namin. Walang patitira sa amin. Paano na kami makukuha? Sandali, hindi talaga kayo pwede nila doon. Minaw na po kayo. HQ. Miyonggo ang rescue team ito. Over. Nandito kami sa Area 43. Malakas ang apoy. Kailangan namin ng suporta. Inuulit ko, kailangan namin ng suporta. Naiintindihan niyo ba? Yonggo ang rescue team. Itigil ang pagkapula sa apoy. Yun ang bagong order. Yun ang disaster management policy. Unahin niyo muna mga biktima ng disaster ngayon. Inuulit ko ha, itigil ang pagkapula sa apoy. Anong At masasabi unahin niyo, ang mga Comp? biktima. Inuulit ko, Magaling. itigil ang pagkapula sa apoy at unahin niyo ang mga biktima. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Kailangan namin ng suporta dito ngayon din. Kung hindi, lalakbang ang apoy sa lugar nito. Pero kailangan... Anong ginagawa nyo? Nagbabayad kami ng tax. Tapos nakatayo na kayo dito. Magsigilas ka kayo. Walang silbi. Dapat inahabol nyo ang apoy. Pero bakit? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Sir, ano po kayo? Tama na! Tama na po! Tama na, sir. Tama na yung mga bahay namin. Wala na po tayo magagawa. Hoy, dali! Bigilan nyo siya! Tama niyo ako! Dito ang bahay namin! Dito ang bahay namin! Ayun na, Erwin. Tawagin mo na sila. Umalis na tayo, sabi! Dito tayo. Okay ka lang? Hoy! Anong ginagawa nyo? Hoy! Huwag na lang ko! Hoy! Hoy! Huwag na lang ko! Hindi maganda to. Masyadong bumaba ang platelets niya. May lumalabas na dugo sa sugat niya. Kamusta naman ang JP drain? Nagde-drain siya ng 20cc sa loob ng 1 oras. Yung liver niya normal naman ang functions pero may bleeding siya galing sa intestines na napupunta sa JP drain. Lagi niyo i-check ang JP drain niya. 50,000 lang ang platelet niya.
Kailangan tumaas yun bago siya operahan ulit. Bago umalis si Dr. Lee, mag-donate daw kami ng dugo at subukang i-transfuse sa kanya. Ganun ba? Kung pwede, magpapa-blood test na ako. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero bago yon, kumuha ka ng dugo niya tapos i-test mo pareho. Opo. Chief Kang, hindi lang siya may kailangan ng dugo. At wala na rin dugo ang ospital. Kaya dapat kumuha tayo ng plano. Naiintindihan ko. Ito si Chief Kang, Director ng Mirai Hospital for Disaster Measures. Sa ngayon, hindi namin makontak ang blood bank kaya wala kaming dugo maipamahagi sa mga pasyente. Sa lahat ng medical staff at mga nagbabantay sa pasyente, nakikiusap ako mag-donate kayo ng dugo. Sana Kayo na munang bahala dito. Pakicheck na rin ang dugo nila. Okay po. Tulungan natin ang ating mga pasyente. Muli, nakikiusap ako sa inyo. Kailangan namin gawin ang imposible. Magiging mas komplikado ang lahat. Wag, humiga ka lang. Blood transfusion? Opo, gumawa kami ng cross-exam at okay naman ang result. Baka pagbagdamdamin. Dahil ba sa sense of duty, kaya ka nagdo-donate ng dugo sa pasyente? Hindi ako ang tipong may sense of duty. Eh bakit mo ginagawa to? Wala, gusto ko lang gawin. Sa palagay mo ba, ilang tao ang namatay at nadisgrasya sa lindol na to? Siguro marami talaga. Noong papunta kami rito, marami akong nakitang napinsala. Kung ganon, mga 5,000? 10? Ano? 100,000? Yang dinodonate mong dugo, isa lang ang maililigtas niyan. Sa dami ng mga pasyente, anong magiging kahalagahan niyan? Daphne, dapat pahalagahan mo ang sarili mo. Nahirapan ako noon nung iligtas kita. Kung nagpumilit kang sumakay ng motor tulad ng dati, hindi ba parang kalabisan na yan? Pasensya na po kayo. Doc, pwede ba kitang tanungin tungkol sa isang bagay? Ano yan? Nung niligtas mo ko, inisip mo ba noon na isa ako sa 7,000 tao? 7,000? Ganon kasi karami ang namamatay sa aksidente taon-taon. Noon sa Busan Hospital, nung dinala ko doon sa nasa stretcher, sumagit ba sa isip mo noon na ang batang to, isa lang sa 7,000, okay kahit pabayaan ko siya? Daphne. Doc, kahit na hindi ko alam kung makakapagligtas ng isang tao ang ginagawa kong to, at kahit na isa lang sa napakarami, hindi ba napakasaya na noon para sa taong naligtas? Maski pa isa sa 7,000 o isa sa 100,000, hindi ko na kailangang isipin pa ang ganun. Kasi kung sino man ang pasyente na nasa harap ko, siya ang ililigtas ko. Siguro nung iniligtas mo ko, tulad ko ngayon, ganun din ang naramdaman mo nung mga oras na yon. Sa iba, isa sa 7,000 lang yon. Pero sa pasyente, 100% yon, di ba? Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ka nagbago ng ganyan. Pero yung nakilala ko sa Busan, ang gusto ko sana, makita ko uli yung taong yon tulad nung dati. Daphne, napakarami ng pasyente dito sa mundo. Kahit na pagsabihan pa nila ako na manhid na doktor at walang pakiramdam. Bilang doktor, dapat makatotohanan ka. Kung iisipin ko lang ang isang pasyenteng nasa harap ko, siguradong mas marami pa roon ang maililigtas ko sa hinaharap. Yun ang bayaning doktor. Kung ang tingin mo noon sa akin sa Busan, isang napaka-cool na doktor, iba na ako ngayon. Nag-mature na kasi ako. Doc? Kung ang doktor hindi niya mailigtas ang isang pasyente sa harapan niya,
Sa tingin mo kaya niyang magligtas ng mas marami pa? Dr. William? Doc! Doc, Magaling ka na pala. Bilis naman. Doc, pwede bang mag-selfie tayong dalawa? Para saan yun? Eh kasi gusto ko rin sanang maging doktor tulad mo eh. At ilalagay ko my mentor, Dr. Han. Magaling ka ba sa klase? Hindi ko alam kasi hindi ko pa nasusubukan eh. Kung sakali gagalingan ko. 1, 2, Anong ginawa mo? Bakit ikaw nakita mo na akong hubad? Eh di bawi-bawi lang. Dok! Ang ganda, tignan mo. Bakit kaya siya biglang nagbago ng ganun? Captain, Sa akin na lang yan? alam ko ito na lang ang natitira. Ibigay mo na lang sa iba. Sung-Yun, Yung matanda, pasalamat siya, buhay pa siya. Bakit kasi kailangan niya pang manakit? Hoy, Unggoy. Huwag kang ganyan. Nakita mo ba yung mga kamay niya? Kulubot ng balat niya. Nandun siguro ang buong kabuhayan niya sa nasunog. Kung ikaw kaya ang bagsakan ng langit tulad niya, ano kayang gagawin mo? kahit ayaw ng HQ na pulahin natin ang sunog, gawin na lang natin. Gamit ng ano? Gamit ang mga kamay mo? Kailangan pa rin natin ang mga gamit para apulahin ang apoy. Hindi tayo mga bumbero pag ganito tayo. Wala tayong tubig, walang fire extinguisher. Parang ordinaryong tao lang tayo. Yusuk, Sir, pwede na ba yung radyo? hindi pa pwede, sir. Kanina pa nga po ako naghihintay dito eh. Akin yan. Akin na! Si Minister Sok ng Health Ministry, ang dinig ko na disgrasya daw siya. Talaga? Sa pagkakaalam ko dahil raw sa sinkhole, nabagsakan sila ng crane doon bago pa lumindol sa Mayonggang intersection. Ayon sa ID na nakuha, Edwin Sok ang pangalan niya. Kung ganun, sa ospital daw siya dinala. Yun nga nakapagtataka. Kasi sabi sa Mere Hospital, hindi siya inaalis doon. Pero may isang doktor doon na kinuha yung uniform ni Minister Sok at sabi niya, huwag daw mag-alala kasi siya mismo magbabantay kay Minister. Parang Kangchul niya yata ang pangalan niya. Ganun pa man, sabi nila isang doktora. Ano ba? Kulit-kulit mo! Oy, ano ba kayo? Nandito si Minister James. Pasensya na po. Si Captain Sandro ng Yonggang Rescue Team ang kulit kasi. Ang loko talagang yun, oh. Sige, pakinggan natin yung sinasabi. Ano? Mali ba ang sinasabi ko? Captain Sandro, akong direktor ng fire department. Kung hindi pa ako magsisisigaw dito, hindi kayo makikipag-usap. Ano bang kailangan mo? Direktor, kahit napatawan niyo pa ako ng Disciplinary action. Sasabihin kong gusto ko sabihin. Kailan nyo kami padala Sabi lang maghintay lang kayo dyan. Ipapadala namin ang mga kailangan nyo. Hindi ba kayo marunong maghintay kahit sandali? Kahit nga inumin, wala na kami rito eh. Kahit walang pagkain, bigyan nyo lang kami rito ng gas para may magawa kami. Huh, kung matagal pa kami maghihintay, mamamatay na lahat ng tao rito. Kaya kailangan may magawa naman kami. Marunong ka bang umintindi? Maghintay ka. Pumunta ka rito, tignan mo kung makapaghihintay ka. Laganap ang sunog dito at marami lang namamatay. Ang team ko, fire and rescue team nga kami, pero wala kaming gamit. Mga firemen kami, walang mga gamit. Hindi pa kumakain at umiinom. At ang mga kamay namin ang ginagamit namin para maghukay ng semento. May pamilya rin ang mga to. Sa tingin nyo ba hindi sila nag-aalala? Imposible ba yon? Lumayas ka! Imposible ba yon? Fire and rescue team kami na lang dito. At sinong gagawa ng trabaho namin? Tulungan niyo naman kami para magawa namin ang maayos ang dapat namin gawin. Paano ka ba naging direktor? Tumulong naman kayo para may magawa kami dito.
Aray! Tao po! Tao po! May tao ba dito? Tao po! Tao po! Wala bang kahit sino dito? Ano yun? Ay, salamat naman. Pwede mo ba akong bigyan ng platelets at Bakit? plasma? Sino ka ba? Ako nga pala si Dr. Lee mula sa Mire Hospital. Kailangan kasi namin ng dugo. Pwede ba akong makahingi dito? Paano ka naman nakatawid sa tulay? Balita ko, nag-collapse yun ah. Pinatalan ko yung motor ko. Ano bang kailangan mo? Mga platelets, frozen plasma, blood coagulants, at immunoglobulin. May sugat ka yata. Gusto mo gamutin ko yan? Hindi na. Okay lang. May agaw buhay akong pasyente, kaya kailangan bumalik ako agad. Wala kang kasama? Mukhang nag-iisa ka. Nasaan na sila? Umalis na sila. Dahil kakaunti na ang supply ng dugo. Naipadala na sa malalaking hospital. At hindi rin naman makontak ang mga hospital. Kaya nagsialisa na lang sila. Ganun ba? Sa sitwasyong ganito, tulad niyan, walang telepono. Dapat ginawa nila yung ospital, blood bank at rescue team. May radyo sila. Dapat ganun nga. Okay ka lang ba? Oo. Nakakamangha ka. Dinayo mo pa talagang ganito kalayo. Kailangan ko kasing gawin to. Marami ang maliligtas nito. Pag may dumating pang supply, magpadala naman kayo sa Mire Hospital. Sige. Ang mga laman nito, 5 to 12 hours lang ang itatagal. Kaya ingatan mo mabuti. Kailangan palang magmadali na ako. Salamat. Dr. Lee! Ligtas mo ako! Dr. Lee! Nandito ako! Tulungan mo ako makiusap! Nandito ako! Nandito pa kami! Nandito, Dr. Tulungan mo kami dito! Hindi kami makahinga! Inabandona mo kami! Inabandona mo kami kasi gusto mo ikaw lang mabuhay! Huwag mo kaming iwan dito! Tulungan mo kami makalabas dito, Dr. Lee! Bakit mo kami iniwan dito? Hindi. Ililigtas ko kayo. Huh?